Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Nagsalita na si Rodante Marcoleta matapos makulong. Matapos makulong si Marcoleta, wala tayong narinig sa kanya eh. Hindi siya nagpapa-interview. Pero kasama niya si Mike Defensor, hindi naman mahaba yung mga sinabi niya, pero at least mayroon na siyang binitiwang reaksyon, mga kabunyog, matapos siyang makulong. Yang nakikita nyo na yan, nagsalita na dyan si Marcoleta, anong reaksyon niya sa nangyari sa kanya. Noong kasing una, matapos siyang maaresto, makulong, tahimik si Marcoleta. Wala siyang binibitiwang salita. Ang sabi ni Marcoleta, sabi niya, politically motivated daw. Ang pagkakakulong daw sa kanya, politically motivated, sabi ni Marcoleta. Yan yung ano niya, sabi niya, itong nangyari sa akin was politically motivated. Yan yung statement niya. Meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Politically motivated daw. Sa totoo lang, mahirap namang sabihin na politically motivated. Ang problema naman kasi sa kanya, kay Marcoleta, bakit naman kasi sinabi niya mismo na siya'y tumanggap ng pera galing kay Mike Defensor at dun sa dalawang negosyante? Bawal yun eh, kasi congressman siya nang tinanggap niya yun. Paano mo naman masasabing politically motivated? Ikaw na mismo ang umamin. Tumanggap ako ng pera, ng gift, galing kay Mike Defensor, galing kay yung kay Jesse Espirito at saka doon kay Aristotle Viray. Pero sabi niya, pero nang tinanggap ko yun, hindi naman ako kandidato kasi hindi pa yun campaign period. Kaya walang problema yun. Oo nga, walang problema sa election law. Pero sa ombudsman, may problema ka kasi tinanggap mo yun panahon na congressman ka. Bawal yun. Bawal tumanggap ang isang public officer from any person. Bawal tumanggap any gift, donation. Wala. Bawal yun. Yun ang problema sa kanya. Kaya nga sabi kahit si Attorney Salpanelo, ewan ko naman itong si Rodante Marcoleta. Sabi niya, ewan ko naman itong si Senador Marcoleta, may abogado ba siya o siya lang ang nag-aabogado sa sarili niya? Kasi mali yung sinabi niya eh. Inamin niya mismo na tumanggap siya ng pera. Doon siya nagka-problema. Paano mo ngayon masasabing politically motivated yun? Kasalanan mo eh. Ba't mo ikaw mismo yung umamin eh? Ang sabi pa ni Marcoleta ganito, ang aking pagkakakulong dito ay hindi nangangahulugan na hindi na ako senador. Sabi pa ni Marcoleta, mga kabunyog, ang sabi niya, sabi ni Marcoleta, ang pagkakakulong niya daw, nalulungkot siya. Sabi niya, nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako ang nakakulong. Ang nakakulong dito ay ang taong bayan. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Sus naman. Paano mo naman masabing nakakulong dyan ang taong bayan? Ikaw lang nakakulong dyan. Huwag mo kaming isama dyan. Sa totoo. Para kasing ang sinasabi niya, ang sinasabi nila, political prisoner si Marcoleta. Pag sinabi mo kasing political prisoner, katulad ng mga NPA, katulad ng mga komunista na nakukulong, yun, malinaw yun, political prisoner. Kasi nakulong talaga yun dahil sa kanilang paniniwala, political belief. Pag nakulong ka dahil sa political belief mo, rebelde ka, laban ka sa gobyerno, namundo ka, humawa ka ng armas, malinaw yun, political prisoner yun. Kasi ang paghawak ng armas, ang pagre-rebelde sa gobyerno ay political. Kaya pag nakasuhan ka ng rebellion, political 'yon. Ngayon,
Yung mga komunista at saka mga NP, yun, malinaw yun. Political prisoner yun. Pero si Marcoleta, si Jinggoy, sila political prisoners ba yun? Sus naman. Ang kasong plunder ay hindi political. Criminal talaga yan. Ang kaso ni Marcoleta, plunder din, criminal act din yun. Violation yun ng anti-plunder law. Bakit ka tumanggap ng gift na congressman ka pa? Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nangyari dito, hindi totoo yung sinasabi ni Marcoleta na political. Political daw ang pagkakakulong niya. Political prisoner siya, sabi ni Cayetano. Hindi. Wala yun. Katulad din yan ni Harry Roque. Sabi ni Harry Roque doon sa Austria, bigyan siya ng political asylum kasi yung kaso niya daw na qualified human trafficking, politically motivated. Paano naman naging politically motivated yun? Naging abogado ka ng mga pogo. Ikaw pa ang lumakad ng mga permit ng mga pogo. Tapos sinasamahan mo pa yung si Cassandra Leong sa paglakad ng mga problema tungkol sa pugo. Ibig sabihin, involved ka doon sa pugo. Maraming ginawang mga krimen yung mga may-ari ng pugo na yon, qualified human trafficking, kasama siya doon. Kaya ibig sabihin, kung nakasuhan si Harry Roque, hindi dahil yun sa pagiging pro Duterte niya. Hindi yun. Ang kaso niya ay qualified human trafficking. Ganon din si Marcoleta. Si Marcoleta, ang kaso niya, plunder dahil nga tumanggap siya ng more than 50 million na gift. Galing kay Mike Defensor, galing dun sa dalawang negosyante, at tinanggap niya yon sa panahon na congressman siya. Yun ang malinaw. Bawal yun. Kasi sino mang opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo mula sa isang tao, bawal yon. Dapat ang kaso mo nun indirect bribery. Pero dahil more than 50 million at series of criminal acts, 3 beses pumasok ngayon sa plunder. Yan yung totoo dyan. Kaya wag nyo nang sabihin na politically motivated, wag mo nang sabihin na kaya ka nakulong dahil sa politika. Hindi yun. Hindi yun. Kasalanan nyo yun. May mga krimen kayong nagawa. Yan ang totoo dyan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.